Mabuo tayo lahat. Edit. Paano? Batalyon Commander. Wasawas. 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 Colonel Wasawas, kindly give your troops sa Tigaspaga. Vice President Jojo Binay, Ambassador Harry Thomas, Secretary Albert Del Rosario, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Junabaya, Secretary Ikot Pitillan, Secretary Renal Mendras, Chairman Francis Tolentino, Commissioner Rick David, General Manny Bautista, Major Service Commanders FOIC, Jose Luis Jolo Alano, CG Philippine Air Force, Lieutenant General Lauro Catalino del Cruz, Commanding General Philippine Army, General Caballes, Police Director General Alan Purisima, who I'm happy to note has lost a lot of weight after the campaigns and the election, Rear Admiral Rodolfo Aisorena, Rear Admiral Orwen Cortez, Brigadier General Romeo Tanalgo, Foreign Armed Forces Attaches, Excellencies of the Diplomatic Corps, 115th Philippine Navy Anniversary Awardees, officers, men and women of the Philippine Navy, honored guests, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga pa ho sa inyo lahat. 115 taon na po ang nakalipas nang mangarap tayo na magtatag ng isang hukbong dagat na siyang magbabantay at mangangalaga sa ating mga baybayin. At sa mahigit 11 dekada, hinubog ang katuparan nito na makawal ng bayan na hindi nagpatangay sa agos ng mga unos at pagsubok. At buong lakas at karangalang ginampanan ang tungkuling ipagtanggol ang ating kapwa at bandila. Kaisa ang ating mga boss, ang sambayan ng Pilipino, nagpapasalamat ako sa ating hukbong dagat ng Pilipinas at sa buong hanay ng kasundaluhan sa pagiging matatag na sandigan ng ating mamamayan. Kakibat po ng paggunita at pagpupugay natin sa kabayanihan ng ating hukbong dagat, inilalatag din natin ang mga makabuluhang reforma para sa lalo pang pagpapalakas sa inyong hanay. Batid po natin sa paglipas ng panahon, patuloy din ang pagdagsa ng mga hamon na susubok sa katatagan natin bilang bayan. Nariyan ang mga banta mula sa loob at labas ng ating bansa at ang peligrong hatid na mga kalamidad sa buhay at kabuhayan ng ating kababayan. Sa ating agenda ng mabuting pamamahala, malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Ang gusto natin, maramdaman ng Pilipino ang seguridad at kaligtasan nasaan man siyang panig ng bansa o mundo naroon. Kaya naman, ang inaasahan sa ating mga kawal ng bayan sa pagsugpo ng mga iligal na transaksyon tulad ng smuggling, iligal na droga at trafficking persons, nandyan kayo't lumalaban sa panig ng ating mamamayan. Sa pagsagip at paglilikas ng mga naiipit sa kaguluhan sa ibang bayan o nasa panganib ang buhay sa panahon ng sakuna, buong giting kayong rumiresponde para sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Makakaasa naman kayo na tinutumbasan na ng ating gobyerno ang inaalay ninyong serbisyo. Wala pong duda, tapos na ang panahon ng pambabaliwala sa mga nagmamalasakit sa bayan. Mula sa matuwid na paggugol ng salapi hanggang sa pag-aangat ng kapasidad at paghahatid ng oportunidad sa bawat Pilipino, sibilyan man o nasa katungkulan. Kinukumpuni po natin ang sistema upang magsilbi sa mas nakakarami. Sa tinatawasan natin ngayong kumpiyansa sa ating ekonomiya, nabibigyan tayo ng higit na kakayahan upang suklian ang paglilingkod ng ating kasunduluhan. Sa katunayan, nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa ating AFP Modernization and Capability Upgrade Program. Kabilang po sa mga napasakamay nating gamit, ang pondong ito, ang kauna-unahan nating Hamilton-class cutter, ang BRP Gregorio del Pilar at ang gawang Pilipino na landing utility craft, ang BRP Tagbanwa. Pagdating naman po ng Agosto, dadaong na rin sa ating bansa ang pangalawa nating Hamilton-class cutter, ang BRP Ramon Alcaraz. Sa tulong naman na makabalikat natin sa Kongreso at Senado, nilagdaan natin noong Disyembre ang revised AFP Modernization Act na magbibigay ng extension sa ating AFP Modernization Program. Sa pagsasabatas nito, maglalaan tayo ng 75 bilyong piso bilang paunang pondo sa unang 5 taon ng implementasyon ng programa. Nakapila na nga po ang mga proyekto natin para sa Philippine Navy sa ilalim ng batas na ito.
Nariyan ang plano nating pagbili ng 3 multi-purpose attack RAFO MPAC, 8 amphibious assault vehicle, tig-2 frigate at anti-submarine warfare capable helicopter at iba pang mga helicopter para lalong mas sumigla ang ating air group. Pati na po ang pagpapabuti ng ating communications, intelligence at surveillance system. Kaugnay nito, puspuso na rin natin sinusulong ang Strategic Sail Plan 2020 ng Hukbong Dagat ng Pilipinas para mas matatag at mas epektibo ninyong serbisyo. Sa pamumuno nga po ni Vice Admiral Jose Luis Alano, kumpiyansa tayong tama ang direksyon tinutungo ng Navy sa pagpapayabong ng mga reforma at lalo pang pagpapaunlad ng kakayahan ng inyong hanay sa pagbabantay ng ating baybayin. Dagdag pa sa ating good news, sinisiguro na rin natin may disente at ligtas na tahanang mauwian ang ating unipermadong hanay at ang kanilang pamilya. Nakumpleto na po natin ang phase 1 ng ating programang pabahay kung saan naipatayo na natin ang 21,800 housing units para sa ating mga sundalo at pulis. Halos 11,000 po rito ang nakalaan para sa mga kawani ng AFP. Sa phase 2 naman ng programa, mahigit 14,000 ang ibabahagi natin para sa ating kasunduluhan kung saan kabuuang 31,200 na tahanan ang ipinapatayo natin. Kasama ng kapulisan at kasunduluhan, matitiran din ng mga kawani ng Bucor, BFP at BJMP. Inalaman po ang mga ito sa mga natupad nating tagumpay sa maikling panahon. Sa pagpasok natin sa ikalawang bahagi ng ating termino, malinaw ang panibagong mandatong ipinagkaloob sa atin ng taong bayan. Ang ituloy at lalong palakasin ang mga reformang isinusulong natin sa tuwid na daan. Batid nating may ilang pa ring umaaligid at nakikisakay lamang sa ating agenda ng pagbabago. Konting lingat lang natin, umaamba na silang ibaba ang angkla sa ating paglalayag at ihinto ang ating pag-aarangkada. Kaya naman, patuloy tayong maging mapagmatsyag upang hindi na tayo muling maanod pabalik sa baluktot na kalakaran. Sa tumitibay at buwibilis nating paglalakbay sa tuwid na landas, patuloy po nating pairalin ang hinahon at pagtitimpi sa bawat pagkakataon. At lagi nating sa puso't isa buhay ang paglilingkod sa ating kapwa Pilipino. Sa ating pagkakapit-bisig, piyadong malalampasan natin ang anuman daluyong ng suliranin. Halina't sabay-sabay po nating itimon ang bangka ng bayan tungo sa pampang ng tunay na kapayapaan at kaunlaran. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa lahat.